making a joyful noise. Yan yung gising na gising sa preaching. Hindi naman ibig sabihin yung mga tahimik ay tutulog na lang. Alright. Hindi lang sila overexcited. Alright, open your Bible please in the book of anywhere it is good. But particularly in the book of Titus. Titus in chapter, beginning chapter 1 hanggang chapter 2. Titus. Pakikuha nga yung electric pan. Dito na lang sa ibaba. Mawawalan ako ng boses. Alright, Titus chapter 1 verse 9. And then we read also chapter 2 verse 1. And then liligtahin tayo to save time. And chapter 10 to 12 and chapter 2. Sundan nyo na lang ang aking babasahin. Titus chapter 1 verse 9, the Bible said, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayer. In chapter 2 verse 1, but speak thou the things which become sound doctrine. In verse 11, the Bible said, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Tayo muna sa mandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, kami pinagpapasalamat sa iyo pong mga salita na aming binasa. Salamat po for this time of chapel hour na patuloy kaming nakapag-aaral ng iyong mga salita. And thank you, Lord, for the privilege of standing behind this pulpit to minister thy word. At kayo po, Panginoon, ang patuloy maluluwalhati at patuloy magbigay sa amin ng wisdom and understanding, Banal na Espiritu. Tulungan man po ang iyong lingkod. Please empower me. At patawad po sa nagawa po namin mga pagkukulat kasalanan. Sapat ang lahat na ito ay aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, be seated please. So nabasa natin yung, at nabigyan na emphasis dito yung salitang sound doctrine. And I'm going to preach about the essentiality of sound doctrine. The essentiality of sound doctrine. Actually, may tatlong sound dito na binanggit ang Bible. Sound doctrine, sa verse 2 ng chapter 2 ay sound faith. Sa verse 8 ay sound speech. But tonight, we are going to dwell more on sound doctrine because of its essentiality. Sound, it means to convey. Sound means to convey a certain impression through a sensible, strong, and reliable light. Yan ibig sabihin ng sound. Iba yung sound na sinasabi rito, no? Yung sound na nanggagaling dito. Kundi, ito yung impression sa mga bagay na iyong pinanangnan, sinampalatayanan, and that is what we call doctrine. So doctrine is a set of truth, a set of belief na ating sinampalatayanan na itinuturo ng Biblia. At salamat sa Panginoon, we have a particular Bible among Bibles na lumabas, and that is our King James Bible. And the source of our doctrine ay nakita natin sa sulat ni Paul kay Timothy in 2 Timothy in chapter 3 verse 16 that the scripture is profitable for doctrine. And what kind of doctrine? Sabi ni Paul, it is a sound and must be a sound doctrine.
So in our text, in verse 9, sabi diyan, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine, that we may be able to make an impression of what kind of doctrine that we have. To make an impression. I believe that first impression is lasting. Yung impression sa isang tao. Minsan ay, yun ang, lalo na yung unang pagkakita kung sino yung tao, yun ang natatandaan. The first impression. May kasabihan na, it is lasting, that ye may be able by sound doctrine, both to exhort, to encourage, and to convince the gainsayer. The gainsayer, it means yung mga may nasasabi pa kung ano ka, kung ano tayo. Okay? Yung mga, ma-exhort yung mga, ang hanap lang ay may pakinabang. Not knowing na ang tanging pakinabang talaga, nasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, if you have this doctrine, and through that ay nare-rebuke tayo, through that ay nakokorek tayo, through that nabibigyan tayo ng instruction. But it's from what? From the Bible. Ano nakuha natin sa Bible? The doctrine. What kind of doctrine? Sound doctrine. Now, what is the essentiality for us of this sound doctrine? Number one, for our protection. For our protection. Protection from what? From false doctrine. Sapagkat hindi kaila, lagi yung sinasabi, in the advent of social media, na wala naman ng una, pero ang pagtatalo-talo ngayon about religious belief ay nasa social media na. At kalimitan na nagtatalo-talo dyan ay yung may mga pastor na vlogger na. At pag hindi na gusto ng ibang pastor, nagkakaroon ng mga comments. At kaya doon ay nag-aaway-away sa social media about the doctrine, about the set of belief na kanilang sinampalatayanan, na kanilang tinatanggap. Okay? Kaya dyan na nag-aaway-away. At pagka hindi nga tayo sound in our own doctrine, ay madali tayong ma-confuse. At pag tayo na-confuse in our own doctrine, ay dyan ay mag-uumpisa na magtanong ka, tama ba ang iyong sinasampalatayanan? Pasalamat tayo that in our institution, of course, the church and the ministry of the church is our Bible College. No. And the president of Bible College, imagine, 52 years in the ministry. Kaya nga, I still remember our pastor in prayer na sana hindi talaga magbabago. Imagine, for 52 years, yun na ang kanyang conviction na itinuturo sa atin, ini-impart sa atin. And yet, kung hindi nga tayo magiging sound in our doctrine, na natutunan mo rito, for 36 years, ang Baptist Bible College, when you go out there, without sound doctrine na dito natuto, hahanap ka ng ibang doktrina. Kaya nga, even yung ibang mga graduate dito, though sad to say, and it's heart, with a heartbreak or broken as a teacher, na mga naturuan din, pagsapit doon na iba na ang doktrina. At hindi kaila sa atin yan. Kaya sabi ko kanina sa klase sa New Testament, kung ngayon pa lamang hindi ka magsesettle at hindi mo are going to agree with the doctrine of theology. I think we have six lessons in our doctrine of theology. I've got theology 6. In our doctrine of soteriology, our doctrine of hamartiology, we have doctrines and logy about doctrine na ating tinuturo. Imagine for 4 years, pag-aaralan mo yan. Okay. And that 4 years, ginugol ng pastor ang pag-aaral dyan. From the president of the Bible College. And sabi ko nga, I think kung hindi nagkakamali, this is my 30th year teaching without pahinga, if I'm not mistaken, I think 1995 eh.
When so I think this is now my 38 years. And yet, ito pa rin ang aking pinananangnan. For our protection. Para hindi ka mo confuse. For your protection. Na hindi ka na maghanap ng ibang doctrine. Ang sabi ni Paul in 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. At yan ay nakikita na natin ngayon. 1 Timothy in chapter 4, 1 Timothy chapter 4, the Bible said in 1 Timothy in chapter 4 in verse 1 to 5, now, the Spirit expressly that in the latter times, kung ito ay panahon ni Apostol Pablo ay latter times na sa kanila, 5,000 taon ang dumaan, at sa ating panahon ngayon, lalong mas malapit sa ating panahon ang katotohanan nito. At kung ito may pinasulat ng Banal na Espiritu kay Paul para pag-ihanda si Timothy, ay naandito pa rin ang paalalang ito. That maybe in our lifetime, at nakikita natin yan, sabi ko nga, talamak na ang pagtatalo-talo ng mga doktrina. Hindi lamang ang mga Baptist, kundi yung mga kulto. Okay? Ng pagtatalo-talo about the deity of Christ, about tatlo ba ang Diyos, o isa lang. So, kung tatlong inyong person, tatlong inyong Diyos, pagtatalo-talo. Okay? Kaya sabi niya, now the Spirit speaks expressly that in the latter times, some shall depart from the faith. May pananampalataya. How can you depart from the faith kung wala kang pananampalataya? Wala kang iiwanan. Bakit they depart from the faith? Giving heed to seducing spirits. Ay sila pa man din yung matatapang na pag nag-comments ka, hindi ka natitigilan. Seducing spirit and doctrines of devils. May doktrina sa King James Bible na pinananangan natin, may doktrina rin ang diablo. At sa ating panahon ngayon ay naandun yung kaabalahan to seduce. Okay. Kaya lalo na yung nagmamarunong professing themselves to be wise, they become fools. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with hot iron. So itong mga tumalikod ng ito, kahit anong ipaliwanag, mag-comment ka, nasabihin mo yung conviction, hindi na sila makikinig. One graduate dito, Pastor, bakit naman ganon? Kung gusto mo, mag-usap tayo, paliwanag ko yung aking stand ngayon. Sa akin, hindi na kailangan. Alam mo, nag-aral ka ng Hebrew at Griego. Pero hindi na kailangan matuto ng Hebreo at Griego sapagkat ang nagsalin ng ating King James Bible ay fluent in Greek and Hebrew. So, I don't need na unawain ko na, Pastor, ang ibig sabihin yan sa Greek ay ganito. Ipinaliwanag na ng ginamit ng Panginoon na isalin yan in English language. Sabi, mas marunong pa na natutulang ng ilang semestre sa Hebrew at Greek, ay marunong na. Iibahin na yung natutunan dito. Pastor, may pinili talaga. Salamat, ako pinili, ikaw pinili. Paano ko nalaman? Nung makita ko yung John 3:16. Na God is no respecter of person. Whosoever believe on Him should not perish. Nung makita ko. At tuwing ako'y lilingon, Panginoon, salamat sa dami. Isa ako sa pinili mo. Kaya hindi pag-aawayin yung yung whosoever will at saka yung may pinili. Kung unawain lang. Okay. Pero sa mga nagmamarunong, ay nagkakaroon ng confusion. Okay. Kaya nga, settle yourself na naandito ka. Nalabas ka talagang may sound doctrine. Pag sinabing sound doctrine, it will make an impression conveying what you have learned. At magiging reliable. Pag hindi ka na naging reliable sa iyong pinanindigan dito, pag alis mo rito, confused ka sa marinig mo sa kanila. Kaya ngayon pinagtatalo na ang Calvinism, hyper-Calvinism, dispensationalist, hyper-dispensationalist. Okay.
Narinig natin sa bibig ng ating pastor, we are not Calvinist. We are Baptist. At praise God, Baptist ang nag-introduce sa ating Panginoon. In John chapter 1. Okay. Marahil kami ni Brother Mario, malapit na maging member ng Calvinist. Pero hindi tayo magbabago na itinuturo ng Bible. Ay, sorry. Meron pa pala doon isang member ng Calvinist. Ako malapit na. Pag sa likod, tinitingnan. Pero dito, Baptist pa. For our protection. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy in chapter 4. Parehas lang naman halos yung sinulatan ni Apostol Pablo, kaya nga tawag pastoral epistles, na mag-ingat. In 2 Timothy in chapter 4, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with long suffering in doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Kaya nga, settle your conviction. Napaglabas mo talaga rito ay, your doctrine na natutunan mo rito, hindi magko-confuse sa tao. Bakit magko-confuse sa tao? Kasi ikaw mismo ay confuse. Kailan lang yung sumikat si Katinag Antonites, ang kanyang pinapasubalian ay yung sinner's prayer. Kaya yan yung naging controversy. The sinner's prayer. Because for them, it is a doctrine of devils. Ang sinner's prayer. But until now, for 52 years, ginagamit to draw the net. As we are a fisherman, ginagawa pa rin ng pastor natin. Kaya tuwing maalala ko nga, always, the Holy Spirit of God impressed upon me, our pastor. Ang una kong pinipray, Pastor, please. Pastor, Lord, please. Huwag na bang magbago ang pastor namin. Huwag na bang mapoliticize ang church. Huwag na bang magbago ng doctrine. Kasi pag nagbago, maraming sabi ko kanina sa klase ay, our pastors is like a big tree. Nakapamunga na at a big tree. Pag isang punong malaki na ang bumagsak, maraming tatamaan kahit sanga lang ang bumagsak. Kaya always pray for us. Always pray for your pastor. Na huwag magbago. At sabi ko nga kanina, hindi masama ang maging magpakatalino. Na ang talino na lamang ay galing talaga sa Panginoon. Wisdom from God. Kasi, mahirap din naman ang nagpo-profess to be wise. Professing themselves to be wise, they become fools. Ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Kaya settle that what we have here and what we are teaching you is from the truth. Ito magpapahiwalay sa atin sa mga cults, magpapahiwalay sa atin sa ibang mga Baptist na iniwanan na ang sound doctrine. Yeah. Ang Panginoon mismo nagsabi sa John 17 verse 17, sanctify them, the disciples, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Salamat Diyos, sinabi ng Panginoon na, thy word is truth, nasa atin ngayon. Ako nagbabasa iba't iba ding aklat, pero I'm settled, ano man mababasa ko, that is against my conviction and belief, that is just for my information, to refute them, but hindi kailanman babaguhin ko ang itinuturo ng Biblia ko. Settle it for our own protection. Okay? Protection from false doctrine. Protection from protection from perilous time. Kasi tayo na sa 2 Timothy in chapter 3, this know also that in the last days perilous time shall come. For men shall be lovers of their own self. Kaya nga even mga men of God pag na-politicize na, men of God na,
ay ganun na lang ang pagtingin nila sa kanilang sarili. Okay. Kaya narinig natin, may higit pa sa inyo. Narinig natin mga pastor, mas may dudunong pa ba sa akin sa inyo? Tinuruan ko lang kayo. Anong sabi ng pastor? Kung kayo magiging mas madunong pa at makapagpatayo ng gawaing mas malaki sa church na ito, maglulundag ang pastor natin. Ibig sabihin, magaling din ang teacher. Pero hindi tayo nagpapagalingan. Ano lagi narinig natin sa ating pastor? Napakagaling ang Diyos sa atin. It is always the performance of God in our life. Hindi dahil sa galing natin. Hindi dahil sa talino natin. Kaya nga, aim to be a astounding student. Pero tiyakin mo that you are settled and convicted sa sound doctrine na natutunan mo rito. Kasi isang katotohanan, kahit marinig nila ito, isang katotohanan, na some of our most outstanding students ay hyper-dispensationalists. Tumutulig sana sa mga teacher. Some of them are Calvinist. Yeah, isang katotohanan. Though it is disheartening product, kaya nga sabi ko, tiyakin mo na andito palang settled ka na. Okay? Kasi sayang lang yung investment ng church, investment na, mo rin sa time na naandito ka. Settled it. Para kung may question ka, ask your pastor. At sabi ko nga kanina, kung dumating ang panahon, you cannot agree with your pastor, at least hanggat maaga. Because how can two walk together if they agreed? Kaysa na, pagtapos ka na rito, saka mo lalabanan ng pastor mo. Hindi naman labang ganyan, kundi labanan ng sabi katotohanan. Okay. Hindi pwedeng magdalawang katotohanan. There is only one truth. Thy word is truth. So from perilous time, men are lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of truth that are good. Kaya settle it na natutunan mo, those are good. Amen. Na hindi mo isasantabi. And then, sabi dyan, ay traitors. Pag nag-iba ka ng doctrine, katraidor yan sa amin. Kaya ngayon pa lang, settle it. Why? Lagi sinasabi ng pastor, ang tanging puhunan lang namin dito ay ang biyaya ng Panginoon. Okay. Kasi naisip ko ito, na pag nagganyan ka, ang nagtatalo-talo mga pastor? Sabi ko, kung magkakaganyan ng mga estudyante, bakit pupunta pa ako rito? Kanina, ang ulan, halos 5:30, nag-aambang ng humula. Ang ulan-ulan. Pero sabi ko, sayang ang panahon. Sayang ang matututunan. Alam niyo bang, in my 30 years, habang ako nagtuturo, lalo ako natututo? At lalo ako nagpapakatibay sa aking sinampalatayanan. Because as teachers, we cannot teach you ng doctrine. Pananagutan namin yan sa Panginoon eh. Biro mo, magturo kami na mali pala. Okay. Kaya nga before we humarap sa inyo, we are asking talaga for God's guidance, for God's wisdom, and understanding. Kasi pananagutan namin ng mga guro. Okay. For your protection. For protection of the next generation Bible students. Amen? Kung hindi pa babalik ang Panginoon, marahil lang iba sa inyo ay mga pastor na, mga pastor's wife na. Ang iba sa inyo. How I wish lahat ng mga lalaking narito ay magpapastor para pag dumating ang Panginoon, matupad ang pangarap ng ating pastor na makita niya 1,000 Christian Bible Baptist churches na itayo sa buong Pilipinas at sa ibang mga bansa. Yan ang pangarap niya eh. Yes. Hindi kalugihan ang isuko ang buhay sa Panginoon.
hindi man magpastor lahat, pero yung magiging faithful mo na kaya ka narito for the ministry. Sana na andun yung pangalan kagaya ni Apostol Pablo na sinabi niya, God enabled me, counted me faithful, putting me into the ministry. Faithful to what? Faithful not only to what to serve, but faithful to what you have learned. Sa iyong natutunan, na bago ka graduate, talagang settled ka that this is the doctrine. Amen? Na, kaya nga sabi ko, imagine, for 52 years, yun ang pinanangnan ng pastor natin. 52 years in the ministry. Tapos gigibain mo lang, 4 na taon ka lang nakagraduate dito. Na hindi naman nagpastor sa iyo, na hindi na nalangin sa iyo, yun ang pinakinggan mo. Imagine, think about it. Na hindi ka kilala pa marahil. Nagkaroon lang ng interest for gainsayers. Na nakakuha ng at silang matutuwa. Tama yan, galing yan sa alam mo kakuha, pero nakuha namin. Biro mo yan. Di ba galing sa inyo yan? Pero nasa amin ngayon. Biro mo ipinagmamalaki niya yun. Yung nakuha nila, na hindi naman sila nagpagal. Hindi naman sila ang nag-invest. Kaya kami nagturo sa amin, inimbehan kami mga pastor sa isang lugar. Nagturo siya. Ituturo lang pala that sinner's prayer is a demon's doctrine. Sir, I beg to disagree. Because yung sinasabi niyo sa Diablo, diyan ako naligtas. Nang may mag-lead sa akin. Tapos sasabihin niyo, hindi yan ay human instrument, just humanist, at hindi siya Panginoon. Kasi ang tunay nagliligtas at nagliligtas ang banal na Espiritu. Sige, sir, nalimutan nyo that in our hermeneutics or some subject na God uses 2 instrumentalities. In the divine side, the Holy Spirit of God that convict in John chapter 16, verse 8 to 13. And in the divine side, Philip, go there. May nagbabasa ng Bible, hindi niya maunawaan. Yeah, right. The divine side ay tayo. Go! And yet, this hyper-dispensationalist, yung Acts chapter 28, verse 19 to 20, postpone muna yan. Tinuturo na, pinuspon muna yan. Ang kailangan nating pagbutihang pansin ay ang mga sulat ni Apostol Pablo. Yan ay para sa atin yan. Postpone yung church. Pambihira na yan. Makarinig ka ng ganyan mga turo. Na nung itayo ng Panginoon, ang church ay, the hell will not prevail against it. The perpetuity ay naandun. Paano ipopostpone? Yung trabaho ng church. May nagtuturo na, hindi naman talaga main thing ang soul winning. Ang main thing ay yung makitang your Christ-like life. Yes, the Christ-like life ay bunga lamang ng main thing ng church. Kasi hindi ka magkakaroon ng Christ-like life without soul winning. Hindi naman kaagad-agad na Christ-like life eh. Tapos sasabihin yun ang main thing. Yes, it go hand in hand. Go hand in hand. Sabagat sabi dito nga ay, mamaya sa next point, but for our protection. Number 2, for our preservation. For our preservation. 2 Timothy chapter 4, verse 18, and the Lord shall deliver me from every evil work. And did you know that makinig sa mga other doctrines of devils, it is, may tutong natin na it is an evil work. While in Matthew 24 verse 12, iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Sino yung nanlamig ang pag-ibig? Hindi mga unbeliever yun. Yung mga may pag-ibig na sinasabi sa Diyos ay nanlamig. Naging lukewarm marahil sa larawan ng church ng one of the church in Revelation. But for our protection, and the Lord shall deliver me from every evil work,
and will preserve me unto His heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Na habang bumalik, yan ang ating stand. Sound doctrine. Hindi confused. Because God is not author of confusion. Okay, but of order. So, in Psalm 37, verse 28, Psalm 37, verse 28, let's see what is in store there for us in Psalm 37, in verse 28. Psalm 37, verse 28, the Bible said, For the Lord loveth judgment, and forsaketh not His saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. Amen. Kaya nga salamat sa Panginoon, one of our sound doctrine in salvation or in soteriology ay once we got saved, we are saved forever. Because God preserve us. Kaya nga yung grace that bringeth salvation, kasi ang contention nila, kaya nawawala ang kaligtasan, o hindi naniniwala sa once saved, always saved. Paano pag nagkasala? Pwede ka na palang magwala, gumawa ng mga kasalanan, kasi pupunta ka na pala sa langit. Hindi nila alam ang Biblia. Kasi sa verse 11 ng Titus chapter 2, the grace that bringeth salvation, teaching us that, nagtuturo sa atin, nakaligtaan na ang mga ungodly. Tanyo, balikan ulit natin. Titus in chapter 2. Verse 11, For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. So, sa lahat ng tao, walang pinili. Kaya ang tao pumunta sa impyerno, inihayag ang paraan ng kaligtasan, inihayag ang way, ang kalooban ng Panginoon, pero hindi silang palatayanan. Okay? Kaya walang pinili sa impyerno. For God so loved the world that all should come to Him into repentance. Pero sa atin, recipient of this grace that bringeth us salvation, teaching us that, na ano? Denying ungodliness. So, gagawa ka pa ng masama niyan? Pupunta ka na para sa langit? So, ang tayo tinuloy, i-deny mo na yung mga hindi karapat-dapat. Denying ungodliness, that we should live soberly, mahinahon, okay, with patience. Yun ang soberly. Being watchful, mahinahon. Okay. Kaya hindi pa dalos-dalos. Lalo ng mga driver, naku, pag sa karsada, buti na lang, Kristiyano ako, hindi. Anong impression ang iyong dadalhin doon? Di ba? Kaya yung mga driver, lahat uminit ang ulo mo, bago ka nag-drive, binaway ka ng Mrs. Mo, naku po. May problema, tapos naandyan yung naunahan lang. Ay, di ba kaya ngayon yung tinatawag road rage? Nakakayang Kristiyano, lalo na Baptist, ang lagay sa trending. Baptist yun. Nagbunot ng baril-barilan pala. Mananggugulat lang. Dapat, kung magro-rage, ang bunutin mo, Bible. Para hindi ka na ganyan, babaybulan kita. Ay, sige, go. Anyway, soberly, righteously, and godly in this present world. What is the present world? Ating kilalagyan, pabulok na ng pabulok. Hindi na pabuti. Kaya ngayon pa tayo, hindi mananangan sa mabuting katuroang tinanggap natin. It is our own protection. It's our preservation. Okay? Psalm 145, verse 20. Psalm 145. Psalm 145. Are you still listening? Psalm 145 in verse 20. The Bible said, The Lord preserveth all them that love Him. Kaya nga,
sa mga doctrine na natutunan natin, lalo nating mahalin ang Diyos. Amen. Lalo na, our doctrine of salvation, that He gave us eternal life. At kaakibat ng eternal life, ay hindi, anong tawag dun sa, pag umutang ka ay, hindi hulugan. Hindi hulugan ang buhay na ibinigay sa atin, but eternal salvation, eternal life. Hindi ba yan lalo kang mapapamahal sa Diyos? The highest gratitude na pwedeng natin gawin sa Panginoon ay yung nagiging sakripisyo ng anak niya, ng bugtong na anak, doon sa krus ng Kalbaryo. Preserve all them that love Him, but all the wicked will destroy. Tama yung preservation sa atin ng Panginoon. Ay paano nga pag bumalik sa dati, kagaya ng prodigal son, hindi nawawala ang relationship. Ang nawala at inalis siya, fellowship. Pero ano yung consequence? Doon siya nakipag-fellowship. At yun ang nagbigay sa kanyang kaisipang mabuti pa sa tahanan ng aking ama. Anong naging ka-fellowship niya sa kauliwlihan? Mga baboy. Kaya pag lumayo ka sa sound doctrine, mag-aamoy baboy ka. Ano tayo dapat sa Panginoon? A sweet smelling savor sa Panginoon. Okay? Then, not only for our protection, for our preservation, but for our motivation. Kaya anong motivation natin? Babalik sa dating buhay? No, our motivation, denying ungodliness. Living soberly. Yan ang ating motivation, amen? In Titus chapter 2, in verse 9, ano yung ating motivation? Chapter 2, verse 9. Titus chapter 2, verse 9. Holding fast the faithful word. Yan ang ating motivation. Amen? Why? Because this faithful word, yan ang nagturo sa atin ng sound doctrine, sound faith, and sound speech that make impression to people. Had been taught as word that had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayer. Kahit na mga yung tumutuligsa sa atin, hindi tayo nagkakaroon ng bitterness, kundi lalo natin na ipapanalangin to convince them by our sound doctrine. Hindi ko mo inaaway kayo, hindi na rin tayo bati, aawayin na rin kita. No, lalo nating ipinapanalangin sa Panginoon. Lalo na, sino yung mga umaaway sa atin, nagre-reproach sa atin? Kalimitan yung mga mahal natin sa buhay. Yung malalapit sa atin. Minsan, humanly speaking, minsan wala tayong pakialam sa hindi pa natin kakilala. Pero, nung balitaang ikaw ay ganyan ang pananampalataya, ang unang mga nagre-reproach sa atin ay yung mga malalapit sa atin. Nagpe-persecute. Kasi hindi naman tayo pinipersecute, wala naman ba pakialam nila sa atin? Pero nagkaroon pakialam sa atin. Why? For the gainsayer, na nag-iba ka sa kanila ay, ang tawag dito, kawalan sa kanila nang ikaw ay nag-iba ng religion. Katrayduran sa kanilang pananampalataya. Lalo na yung mga mahal sa buhay, mga magulang. Pero, lalo nating pagbutihin, motivation, ang sound doctrine. Amen? Para magkaroon ng impression, iba na talaga yung anak ko. Narinig ko sa tatay ko, sana lahat ng mga kapatid mo ay naging kagaya mo. Sabi ko, kayo na muna tayo, saka na ako. Ibig sabihin may pag-asa. That after 15 years, saka lamang nakinig ang tatay ko. Pero, nung ay baligtas, siya ang una kang ginaganyan. Iginaganyan ng Bible. Hindi ko kailangan yan. Anak lang kita. Anak lang kita. Hindi ko kailangan yan. Pero after 15 years, there's circumstances, nakinig. Mataas makinig, tumanggap sa Panginoon, pwede bang bigyan mo ako ng Biblia? Nung nakaratay siya, sa banig ng karamdaman, tayo binabasa niyo ba ang Biblia? Oo, kasi wala na akong kausap eh. Wala na akong pag-asa. Yun sa buhay, kasi nga, alam niya na. Kaya, tayo binabasa mo, oo naman, yan na yung aking pag-asa. Kaya nga, kung hindi na bago ang buhay mo, hindi na bago ang buhay ko, may exhort ba sila? Okay. So, for motivation, and for us also not to be unfruitful. Sabi diyan sa verse 8, ng chapter 3, verse 8, this is a faithful saying, in these things will I
we that thou affirm constantly that they which have believed in God might be careful to maintain good works. Amen. Kasi laging may nakatingin sa atin. Hindi natin ang Diyos ang naghumahawak ng ating kaligtasan. Kaya kahit nga tayo ay paano kung madapa pa? Di awitan mo na lang ng Psalm 37 verse 23-24. Do he fall, he shall not be utterly cast down. Anak, bango na. At hindi nga ba ganyan ang ginawa ng, bagamat wala pang nangusap sa kanya, ang nangusap ay ang mga baboy, yung prodigal son. Anong ginagawa ko rito? Okay. Ako'y tatayo. Alam niyo, bumagsak siya, ako'y tatayo. Pupunta ako sa tahanan ng aking ama. Babalik ako. Sapagkat alam ko how my Father cares, even to the servants. They have bread enough and to spare. Kaya papalad nga mga Bible student dito eh. Kumakain ako ng libre, kahit, pero laging may spare na tutong. Pwede mong hingin sa ano. May tutong. At sa inyo yung, kuwan talaga, may mga extra eh. Lalo na yung pensioner mga magulang pa. Kahit full time na, pinapadalhan pa rin ng mga magulang. Hindi nagugutom yan. Tatago, punta ron. But that is not our motivation. Our motivation is to maintain good works. That in verse 14 and last, and let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Kaya laging may bunga. At ano rin ang magiging bunga? Magkakaroon din sila ng sound doctrine. That's why these are the essentiality of sound doctrine for your